natin ituloy, tayo po muna ay manalangin. Di ba, Panginoon, maraming po salamat. Sabi po ang katakilaan at kapurihan sa araw ito. Tinataas ka namin, luwalhati ka namin, O Diyos. Mag-isa ang pag-aaral ay hiling namin ang paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan at maintindihan namin ang pag-aaralan ngayon sa salita mo, Diyos. Lord, namin na salita mo ay patuloy na maging dalisan, maging puro, pure sa aming mga buhay at maging sa aming pagbabahagi nito. Muli ay ito po maitaas sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ng Jesus. Okay. Konti-konti lang ulit, no? Mapapasin nyo, linggo-linggo, nag-review tayo kasi kailangan natin balikan yung mga nakabuli natin pinag-aralan para ano natin, matandaan, para sa klase. Kinakailangan meron tayong review. So, noong nakaraan pinag-aralan natin ay si Pedro ay nagpunta sa Antioch at nakisama siya sa mga Hentil. Ngayon, merong mga tao, may mga Hudyo na galing daw sila ng Jerusalem sa iglesia na pinaroroonan ni Santiago, yung kapatid ni Jesus. At pagdating nila doon sa isang kainan, hindi sila makisama doon sa mga Pilipino. So, nung kumakain si Pedro, ay narinig niya na nag-uusap yung mga dumating. Aning kami sa, galing, sa kay-galing. Meron sila mga kinausap. Galing kami sa, kay Santiago, sa Jerusalem. Huwag tayong makisama dyan sa mga Hentil. Kasi hindi natin mga kaulit. So, narinig yun ni Pedro. So, ang ginawa niya, narinig niya para napaya siya. Kasi, itong mga to, galing pala ron, baka mamaya pinadala to ni Santiago. Kaya naman, ako isa sa mga alagad na Jesus, pero nakakita nila, kumakain ako kasama itong mga Hentil. Kasi po, di ba, yung mga Hentil kasi, hindi sila nakikisama sa mga Hudyo, hindi sila nakikisama sa mga Hentil. So, ang ginawa ni Pedro, para hindi siya mamaya, umalis siya. Nagpunta siya dun sa mga kapwa Hudyo. Ngayon, kasama ni Pablo rin si Barnabas, nandun din. So, ginawa ni Barnabas, uy, ako dala na ilong dito. Sama rin siya doon. Nakita ni Pablo. So, nakita niya yung kanila pag-wari. Kaya ang ginawa niya, pinagalitan niya si Pedro, si Barnabas, at saka yung mga Hudyo na sinamahan nila Pedro. So, doon tayo nagtapos, no? So, itutuloy natin. Kasi alam niyo mga kapatid, ang pagpabasa po, ang pag-aaral po ng Biblia, diba tulad niya, natapos na yun ng Galatia chapter 1. Kung ano po yun ang kasulat doon, pag-aaralan natin yun, isa-isa, verse by verse. Kung kwento lang nandoon, pag-aaralan din natin kung ano yung kwento, kung ano yung nangyari. Natatandaan nyo yung nabanggit ko dati, sino nanonood na Superbook? Alam niyo yung Superbook? Cartoon yun. Na, pagbukas nila ng Biblia, papasok sila dun. Tapos makikita nila kung ano yung kwento. So, ganun po yung ginagawa natin. Yung libro ng Galatia, pumapasok tayo dun.
para malaman natin kung ano yung nangyayari. No? So kahit na kwento lang, may tinuro man, o wala, kailangan daanan natin. Kasi meron pa rin tayo, may mapupulot pa rin tayo aral. No? So ito po, ito yung kasunod mo. Ano yung title? Kailangan daw panatiliin natin pure ang gospel. Nakaraan ang topic natin ang panganib ng pagkadagdag sa ebanghelyo. So, panganib pala, danger pagka nagdadagdag ka sa gospel. Ito naman, paano mo mapapanatili na pure o dalisay ang gospel. So, bago natin, siguro, para makita natin yung buong context, balik natin sa verse 11. Sorry hindi ko na sabi. Kasi para malaman natin yung buong konteksto. Yan, 11 hanggang 21. Sige, pakibasa na lang. Nang si Pedro ay nasa Antigua, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil. Dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo na nagbibigay diin sa pagtutuli. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe, ay natangay ng kanilang pagkukunwali. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw ay isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? Kami pinanganak na Hudyo at hindi makasalan ng hintil. Gayunman, alam namin ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang magpawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao ay hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit kung kami nagsisikap na mawawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpo ang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasa ko na, pinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Amen. Ibalik natin na sa kanina. Naiintindihan niyo yung yung binasa? 10. Uli 10. Naiintindihan niyo 10? Naiintindihan? Uwi na tayo. Naiintindihan yun eh. Hindi ko na ako paliwanag. Dami tayo marunong Tagalog, di ba? Kaya naiintindihan natin. Hindi ako marunong mag-Bisaya eh. Kaya di ko mapaliwanag Bisaya. So
So, yun po yung konteksto, no? Yun yung kinukwento ko kanina. Kumain sila, may nakita sila, si Pedro, nakita niyo yung mga ibang mga Hudyo, nagaling doon na sila kila Santiago. Hindi sila nakihasama sa mga hintil, so gumaya. O, kaya ito, sinabi na ni Pedro, ni Pablo, diba, hinarap niya si Pedro. Kumbaga, isipin natin, ito na, papasok na tayo sa kwento, ha? Isipin natin, si Pedro po ay isa sa mga disipulo ni Jesus. No? Isa siya, nakasama niya si Jesus. Eh si Pablo naman hindi eh. Nakita lang niya, nagpakita lang si Jesus sa kanya, pero ito si Pedro, nakasama niya. Eh sino ba naman si Pablo para pagsabihan niya si Pedro? No, ito tutusin eh. Mas, kumbaga sa pananampalataya lang, sa pagiging Kristiyano, mas nauna ako sa iyo. No? Kasi, tutusin, pahihiranin ni Pedro yung pride niya. Bakit yung pagsasabihan? Ako nga, nakita ko si Jesus, nakasama ko pang kumain eh. Ikaw, sino ka ba? Diba? Pero dahil sa alam ni Pablo kung ano yung tunay na gospel. Kasi mismo si Jesus din ang nagturo sa kanya. Diba natatandaan nyo sa Galatians chapter 1? Ay din ito, yung 3 taon siya tinuruan ng Panginoong Jesus sa disyerto. Diba? So tinuro sa kanya yan. So malakas ang loob ni Pablo na yung alam kong ebanghelyo, yung alam kong gospel, tama kaysa sa pag-aalam mo. No? Kaya yan, sinabi niya to, na makita ko, ibang hiligo, sinarap niya, kung ikaw na isang Hudyo, ay namumuhay na parang hentil. Bakit? Kasi ang mga hentil, ayaw niyang pakisama sa mga Hudyo. At ganoon din ang mga hentil. Kasi nga, ang tingin nila sa isa't isa, marurumi kayo. Yun yung tingin nila. At hindi bilang Hudyo. Bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Yun naman ang sinasabi niya. Na kung ikaw Hudyo ka, namumuhay ka ng parang hintil, bakit mo naman sinasabi sa mga ito na mamuhay ng Hudyo, eh kung ang pamumuhay mo naman parang hintil. Naintindihan niyo yung pagkakasabi niya. Tapos, itong binasa 14 hanggang 21, diba? Binasa na, hindi ko na ulitin. Meron 3 point tayong kailangan makita dyan. Ito. Yung reaction ni Paul, yung kanyang statement, pahayag niya, at saka yung kanyang depensa. Reaction niya yan saan? Yung reaction niya dun sa ginawa ni Pedro, ni Bernabe, at saka ng mga ibang mga Hudyo Kristiyano. Ano naman yung kanyang pahayag? Sinabi niya na yung mga ginagawa yung mga balik. Yung pahayag niya, inulit niya ulit. Alam niyo ba kung ano yung tamang gospel? Yun. At ano yung kanyang depensa? Didepensahan niya ulit yung ebanghelyo. Pinaliwanag niya ulit. So una yan, yung reaction niya. Ayan, yung kanina, yung sinabi ko nga, na nakita niya. So, sinaway niya si Pedro, sinaway niya si Bernabe, sinaway din niya si yung mga ibang mga Hudyo na mga Kristiyano. Sabi niya dyan, kami nga tayo. Sabi niya doon, sabi niya kay Pedro, tayo pinanganak ng mga Hudyo at hindi makasalanang Gentil. Anong ibig sabihin niya dito? Ang mga Hudyo kasi, mga kapatid, meron silang batas. No?
batas ni Moises. So yun ang sinusunod nila. So meron silang, in short, meron silang mga sinusunod na mga patakaran para hindi sila makagawa ng kasalanan o para mapatawad ng kanilang kasalanan. Meron sila mga sinusunod na mga utos na ginawa ni Moises. Hindi ka tulad ng mga Hudyo, bakit ang nila ang mga hindi ay makasalanan? Kasi po, ang mga hindi, sumasamba po sila sa maraming Diyos, mga pagano. So, yung kanilang mga templo, mga prostitute, kumakain sila ng mga iba't ibang pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyusan. So, marunong ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi ay marunong. Kasi nga, iba't ibang klase paniniwala nila. Hindi ka tulad ng mga Hudyo, isa lang ang Diyos, isa lang ang kautusan. Sa mga hindi, wala silang kautusan. Anything goes kung anong paniniwala nila. Kaya sinabi to ni Pablo na kumbaga, ikaw lang, hindi mo ba natatandaan, Pedro? Kasi po, kung titingnan nyo, natatandaan natin yung Acts chapter 10. Yung po yung nangaral si Pedro kay Cornelius. Si Cornelius po ay isang Hentil. So, nung nangaral siya dyan, nakita niya na ang banal na Espiritu po ay nagpuspos din po mga Hentil. So, ibig sabihin, nung nag-report si Pedro kay Santiago at sa mga ibang mga elders, mga kapatid, ito po mga Hentil, hindi na sila marunong. Hindi na sila makasalanan. Kasi, nung nagpunta ko kay Cornelius, ang ginawa, sinasabi ko yung tungkol kay Jesus, yung ginawa ni Jesus, naniwala sila. Pagkapaniwala nila, ang banal na Espiritu, naranasan nila, napuri sila sa Diyos. So, kung ano nangyari sa atin, nangyari din sa kanila. So, sino ba ako? Si Pedro to sino ba ako para pigilan sila kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa mga hindi? Yun yung sinabi niya. Nung nag-report siya sa Acts chapter 11. So, pinaalala niya ni Pedro, ni Pablo. Nalilito ko ng Pedro Pablo. Pinaalala niya ulit yan. Pedro, hindi mo ba naalala yung nangyari sa iyo kay Cornelius? No? Bakit ganyan ang asal mo dito? Sigurado ka bang yung mga dumating na yan? Na sinasabi nila galing sila kay Santiago. Pinadala nga ba talaga ni Santiago yan? Bakit ka naniniwala sa kanila kaysa dun sa pinakita sa iyo ng Diyos noong nangangaral ka kay Cornelius na isang Hentil? Bakit ka nagiging hipokrito ngayon? Alam mo naman talaga ang tunay na gospel na. Alam mo na maniwala lang sa ginawa ni Jesus, tapos na, wala nang kailangan gawin, hindi na kailangan patuloy, hindi na kailangan sumunod sa anumang mga seremonya, mga tradisyon ng kautusan. So, ganun yung sinasabi niya dito. So, yun yung reaction niya. Naiinit siya. Pinagsabihan niya si Pedro at saka yung iba pa. Kasi nga, mali-mali yung kanilang ginawa. Kung baga, pinamukha ni Pablo kay Pedro, nakalimutan na ba yung nangyari sa iyo kay Cornelius? Na isang Hentil, nangaral ka, naniwala sila, ang banal na Espiritu na receive nila, naligtas sila. O ba't ngayon, sinabi lang na itong mga to, nagaling sila kay Santiago, sumunod ka na. Ikaw rin, sa ka pa, Bernabe, sa ka pa. Gaya-gaya ka, putumaya. Diba? So, yun yung reaction niya. Pinagalitan niya sila.
So si Pedro, siguro, marami niya na nagkamali siya, wala naman siya masabi na, nga pala, nakalimutan ko na yun nangyari kay Cornelius So ito yung nangyari dyan sa dalawang verse na yan. Yan yung reaction niya. Ngayon, yung kanya namang ito, statement, pahayag niya. Ano sabi dyan? Yung alam na ng tao, pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa utusan. Kaya kami sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa amin at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang tao pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan, mapapansin nyo ito verse 60, nandito yung pananampalataya. Nandiyan yung pananampalataya, isa pa. Yan. Ito pa yung isa. Faith, law, kautusan. Ito pa, kautusan. So, meron bagong dinagdag dyan. Kung mapapansin yung tatlong beses yun, sinabi. May sila to, kaya pinag-iisip ko kayo Ano yung tatlo? Ito na yung dinag-isa. Pananampalataya, ulit. Lord, kautusan. Kautusan, ha? Pinawalang sala. Sunod. Pinawalang sala. Tatlong beses po binanggit ka. Sa English po yan, justification. Tatlong beses na sinabi, yung una. Pangalawa. Pangatlo. Sa verse 17, sinabi ulit yan. Tama sa verse 21. So ito, ano ba ibig sabihin itong pinawalang sala o justification? Ano po yan mga kapatid? Pag sa batas, pag ikaw ay kinondem, so sa korte, kunyari, kinondem ka, ang ibig sabihin po ng condemn ay guilty. Guilty ka. Pero pagka sinabi justified ka, ibig sabihin na ikaw ay righteous. Ikaw ay absuelto. Pinawalang sala na. So, ano po ito contrast. Pagka condemn ka, ikaw ay masama. Pagka ikaw ay justified o pinawalang sala, ikaw ay righteous or mabuti. No? So, ang linaw dito, tagal pala. Pinawalang sala. So, ang sinasabi dyan, ang statement dyan ni Paul, ni Pablo, na hindi mo pa natatandaan, ikaw na mismo nagsabi nung nag-report ka sa council ng Jerusalem. Nung nireport mo yung nangyari kay Cornelius sa Acts chapter 11, at nung nag-report ka ulit nung Acts chapter 15 sa Jerusalem ulit, sinabi mo yan na mula ngayon, ang ituturo na natin ay yung tinuturo ni Pablo. Yun ay sinabi niya sa Acts chapter 15. Ituturo niya natin na maniwala lang kay Jesus, maliligtas na. Wala nang gagawin. Maniniwala lang sa ginawa niya. Wala nang gagawin. Wala nang kautusan. Yun ang sinabi niya doon. Kaya, inulit niya ulit ito kay Pedro at pati kay Bernabe at saka sa mga ibang mga Hudyo, mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano ito sinasabi sa mga Kristiyano. Kasi nga, naintindihan na nila dati. Pero itong mga dumating nga itong mga asungot na to, kagaya sila. Inaya, mga Judaizer kasi ang tawag dyan.
mga Juicer, mga stalker. Stalker. Sunod sila na sunod kay Pablo nun eh. Dahil sinasabi nga nila, hindi yan tunay na apostol, sinasiraan nila. So yan ang ginagawa niya mga yan. So sinabi ito ni Pablo kay Pedro at saka sa mga iba pa. Na sa iyo na mismo nang galing, nakalimutan na ba? Na tayo, mga Hudyo, galing na tayo sa kautusan. Ano nangyari? Ano nangyari nung galing tayo sa kautusan? May nangyari ba sa atin? Siguro, no? Sinasabi ko niya. Na-imagine ko nga, siguro sinasabi ko ni Pablo sa mga yun. Siguro sila nakaganyan. Pag gano'n, no? Nakaupo. Kayo po gano'n. Pinapagalitan sila eh. Kasi nga, galing na tayo dyan, di ba? Ano napala natin sa kautusan? May nangyari ba sa atin? Gusto nyo baka sagot? Wala. Ano nangyari sa atin? Lalo pa tayo nakundin. Lalo pa tayo, kasi di ba sabi ni Pablo sa Roma, ang kautusan ay kamatayan. Lalo pa tayo nakundin. So, para tayo ay mabilis pa sa alas 4, sa impyerno napunta natin lahat. Mabilis pa sa alas 4, sa impyerno na tayo lahat. Pero dahil nga ito, pinawalan sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, sabi doon, ay, kaya nga si Jesus nagpunta rito. Ikaw nga, sabi mo, nakasama mo. Oh, pero ba't ganyan ang asal mo? Ay sabi, maniwala lang, manampalataya lang kay Kristo. Tayo ay pawalang sala na. Wala taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi mo ba natatanda, Pedro, di ba? Kasama mo si Jesus. May mga Pariseyo kayong mga tumutulig sa, ano sabi ni Jesus, di ba? Hindi ako naparito dito upang bumagi ng kautusan. Narito ako upang tuparin ang kautusan. O bakit niya sinabi yun, Pedro? Kasi hindi natin kayang tuparin ang kautusan. Si Jesus lang ang kaya. Kaya nga di mo matatandaan, nung nakapako na si Jesus, sumamatay na siya, sinabi na, tapos na, it is finished. Kasi, sa tupad niya, pagsunod niya, lahat ng nasa kautusan. Kaya ano ibig sabihin nun? Ano logic nun? Kapag tumupad ka, pagka nanampalataya kay Kristo, para mo nang natupad ang kautusan. Nag-gets niya, ha? Diba? Pag nanampalataya kay Kristo, natupad mo na ang kautusan. So, hindi mo na kailangan gawin ito ng sarili lang niya. Ito lang. Manampalataya lang kay Kristo. Natupad mo na to. At, isa pa, pinawalan sa alangan na. Hindi ka na guilty. Guilty ka na. Yun lang. Ano pinagsasabi mo na ano mo dyan na tinukwento mo pa dyan sa mga yan na nakasama mo si Jesus, gano'n, napakasimpleng teaching, nakalimutan mo na. Gano'n, na-imagine, no? Pagka explain natin, hindi na ibig sabihin yan. Ito lang verse na yan, ha? Yan lang yun. Kaya, pinasabihan niya, inulit niya ulit. Kaya statement niya na maniwala ka lang kay Kristo, natupad mo na ang kautusan. Kasi kung dati, wala pa si Jesus, wala pang nangyari sa atin. Lahat tayo sa impyerno lahat. Kasi walang kayang sumunod sa kautusan. Si Jesus lang. So yung kanya, sinabi. Yan yung pahayag niya. Ngayon, ano naman yung kanyang depensa? Tapos tayo. Yes, no? Doon sa
itong mga verses na to, doon pala mga kapatid, kasi kailangan daanan natin. Kasi nga, whether pinapagalitan niya yan, meron silang pinag-uusapan, meron siyang tinuturo, diba? Lahat yan, mga kapatid, makukuha na natin ang aral. So, ito naman yung kanyang depensa. Ulit. Ngunit kung sa pagsisikap namin magawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagpatuloy ng kasalanan? Hindi. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasak ko, pinapakita kong makasalanan na ako. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan din ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ipinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang magandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kapupuluhan ang pagkamatay ng Kristo. Ayan. So ito 17, ito ang depensa niya. Verse 17. Sabi niya, ngunit kung sa pagsisikap namin mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa. Ang hulugan ba si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Pedro ni Pablo kay Pedro, o ganito Pedro ha, o kayo mga Kristiyano, mga Hudyo, pakinggan niyo siya sabi ko. Halimbawa lang na itong mga asumot na to, itong mga istorbong to ay totoo yung kanila sinasabi. Totoo. No? Totoo yung sinasabi nila na hindi ka lang basta maniniwala kay Kristo. Kailangan gawin mo yung tradisyon namin, magsakripisyo ka ng guya, taon-taon, kailangan magpatuloy yung mga lalaki. Papalayan natin, totoo yan. Tapos gawin natin to. Gawin pa natin itong mga bagay na to. Hindi ang ibig sabihin nun, yung pagkamatay ni Kristo, sinetap lang tayo para magkasala. Naintindihan niya? Set up lang. Kumbaga, yung in-orchestrate. Anong tagal? Hindi ko kasi yun ang pinaka-anong maipaliwanag ko eh. Kumbaga, ha? Ayun, para isabihin, kung pagpalin natin totoo itong sinasabi nito mga to, na hindi lang maniniwala, ito itong mga bagay na to, ibig sabihin nun, pinagplanuhan ni Kristo na mamatay siya para tayo mas lalo maging makasalanan. Kung gagawin pa natin itong mga bagay na to, bukod sa paniniwala lang at pananampalataya lang kay Kristo. Tama ba yung pagkaka-explain mo? Ha? Tama? Sinetap lang tayo. In short, nabudol tayo. No, nabudol tayo kung ganun lang. Kung totoo yung pinagsasabi na itong mga tao, itong mga Judaism na to. Kaso hindi. Hindi ganun. No? Kasi sabi dyan, maniwala ka lang kay Kristo, tapos na ang usapan. Wala na kailangan gawin. So yun ang ibig sabihin ito. Verse 17. O, tapos ito yung 18. Ngunit, kung itinayo ko ulit ang winasa ko, ipinapakita ko ako'y makasalanan. Ano ba yung winasak ni Pablo? Yung kautusan, paniniwala ng mga Hudyo sa kautusan, yung pagsunod sa kautusan. Bakit? Kasi po si Pablo po ay isang anak ng Pariseo. Di ba natatandaan nyo bago sa Acts chapter 9? Ano ginagawa ni Pablo? Pinapakulong niya yung mga Kristiyano. Pinapapatay niya yung mga Kristiyano.
Kaya nga pag akala niya kasi sa paggawa niya yun, malulugod ang Diyos. Kaya nga pagdating sa Acts chapter 9, papunta siya ng Damasco, meron siya daladalang kasulatan na binigyan siya ng karapatan para hulihin ang mga Kristiyano doon. Pero ano nangyari? Nagpakita si Jesus sa kanya. Nagulag. Diba nagulag siya? Doon siya na-born again. Doon siya nakakilala sa Diyos. Yung nangyari sa kanya yun. Sa Damasco. So after nun, nandun na siya, biglang nangaral na siya, hindi na siya nagpahuli. Ano na ginawa niya? Nangaral na siya na si Kristo ay Diyos. Ganun na. Yun yung winasak niya. So sabi niya dito, kung ako mismo, ibabalik ko yung sinira ko. O pinapakita mo hanggang ngayon, nakasalanan ako. Kasi nga, nasa ilalim pa rin ako ng pautusan. Tama? Diba? Kaya sinasabi niya dito, ang depensa niya, sinasabi niya dito sa mga Kristiyano ko, ako'y namatay na sa pautusan. Sa pamamagitan din na pautusan upang ano'y mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinago sa Diyos. Kaya pagdating dito sa verse 20, mga kapatid, ito, kay Lusaduin ito. Ang isang pundasyon ng isang Kristiyano ay nasa verse 20. Tandaan niya, Galatians chapter 2, verse 20. Ito po ang pinaka-pundasyon ng isang Kristiyano. Okay, ulitin natin. Basa ulit. Ulit. 1, 2, 3, children. Kaya hindi ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa kapatid ay nabubuhay ko sa pamamagitan ng mananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagugod ng kanyang sarili para sa akin. Ayan, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Hindi na ikaw, hindi na ako. Ibang ako na, ibang kayo na. Kundi si Kristo na nasa iyo. Kaya nga lagi siya sabi ni Pablo, babasahin niyo lahat ng mga libro sinulat niya. Si Kristo na nasa akin. Si Kristo na nasa akin. Si Kristo na nasa akin. Si Kristo na nasa iyo, sa iyo, sa iyo. Laging ganun. Kasi nga, nasa atin na si Kristo. No, wala na, nasa langit na nga siya eh. No, yung banal na Espiritu ang ating natanggap. Kaya sinasabi dyan, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay na si Kristo sa atin. Kung si Kristo ba nabubuhay sa'yo, gagawa ka ba ng mali? Si Kristo mo walang kasalanan, diba? Kung si Kristo ay nabuhay sa'yo, diba? Ang pamumuhay mo ay righteous, matuwid. Kasi si Kristo ay matuwid. Ito pa, siya ay namatay para sa atin. Kaya tayo nabubuhay dahil sa pananampalataya sa Kanya. Lahat nandiyan na sa verse 20. Kaya, sabi ni Pablo sa 21, hindi ko tinatanggihan ang magandang loob ng Diyos. Kung nga tayo mapapawalan sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kapuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ito, sinabi niya yan dahil dito. At tayo paliwanag natin dito. So, sinabi ni Pablo, kaya kung yung sinasabi na itong mga to, itong mga Judaizer na to, na hindi lang maniwala kay Kristo, kundi gawin ito mga ito, gawin pa itong mga seremonya, etc., etc., yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay walang kabuluhan. Wala. So, ibig sabihin nun, yung mga sinasabi nito,
huwag yung paniwalaan. O ano yung sinasabi ko, paniwalaan nyo. Kasi nga matatanda natin mga kapatid, 3 beses sinabi ni Paul yung Ebanghelyo, my gospel. Pakinggan nyo yung Ebanghelyo ko. Sa Romans chapter 2, Romans 16, saka 1 Timothy. Hindi ko matanda kung chapter 4 o chapter 5. Sinabi na yun, my gospel. Kaya sinusunod natin Ebanghelyo, katuruan ni Pablo. Kasi siya po ay apostol natin. Kasi tayo po ay mga Gentil. Yun po. Yun po ang kanya depensa dyan. So tandaan po natin na ang Tagalog ng pillar, haligi. Ang haligi po na pagiging haligi, ang foundation po ng isang Kristiyano ay na Galatians 2:15. Pangalawa, ang kaligtasan po ay kagandahan ng Diyos sa atin. Pangatlo, hindi ko na naisulat Pangatlo, pananampalataya kay Kristo. At pang-apat, yung pagkamatay at ang muling pagkabuhay ni Jesus. Yun po ang pundasyon ng isang tunay na Kristiyano. Ulitin ko, Galatians 20:20, nandiyan na lahat. So, pangalawa, ang isang pundasyon ng isang tunay na Kristiyano ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kagandahan ng Diyos. Ano nga libre. Libre. Pangatlo, yung pananampalataya kay Kristo. At pang-apat, yung pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Pag alam niyo po yung apat na yan, di na po kayo malulong ng anumang mga katuluan. Amen? Sige po, tayo tayo.